Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Sige po, inaanayahan ko po ang lahat na tumayo. At muli, sa umagang ito ay sama-sama tayong sasamba at magpupuri ng may galak at sigla dahil ang Diyos na ating pinupuri ay buhay at hari ng mga hari. Amen? Amen! Diyos sa buhay ko ito, kagalakan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadatilain, wala na sa'yo'y maihahambing, awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko ito. Kagalakan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadatilain, wala na sa'yo'y maihahambing, awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ang pangalan mo'y dadatilain, wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Patuloy kang maghari, Panginoon, sa aming pagpupuri, sa aming pagsamba. Hallelujah! Bawat puso, Jesus, ikaw ang kaloob, ang iyong pangalan, bibigyan karangalan. Walang makahihigit sa lupa man o langit, wagas ang paghahari mo, Diyos. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod, lahat ng mga labi magpupuri. Jesus, 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 maghari ka, mga puso ng
kami sumusuko sa paghahari mo. Kami nagagalak, kami sumisigla, kami nag-aalay ng papuri sa'yo. Kami sumasamba, kami lumuluhod, kami sumusuko sa paghahari mo. Kami nagagalak, kami sumisigla, kami nag-aalay ng papuri sa'yo. Jesus, 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 maghari ka. Mga puso ng lahat ay sumasamba. Jesus, Jesus, maghari ka. Buhay ay alay, dakila ka. Maghari ka. Mga puso ng lahat ay sumasamba. Jesus, Jesus, maghari ka. Buhay ay alay, dakila ka. Jesus, maghari ka. Mga puso ng lahat ay sumasamba. Jesus, Jesus, maghari ka. Buhay ay alay, dakila ka. Dakila ka. Hallelujah, Jesus. Patuloy mong pagharian ng aming mga puso, aming pag-aawitan at pagsamba sa iyo. Hallelujah. Dahil ikaw ang Panginoon sa kataas-taasan. Hallelujah. Ibinigay mo ang buhay mo, ika'y pinako doon sa krus. Ako'y pinatawad na iyong habag at biyaya. Ikaw ang kayamanan ko, tanging dahilan ng buhay ko. Sa Diyos na karapat-dapat, buhay ko'y iaalay. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Ang pintuan ng puso ko'y iyong binuksan, dahil hawak mo ang susi sa walang hanggan. Pagkat ika'y namatay at nabuhay muli, papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, ang Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, ang Hari
Papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, ang hari ng langit, hari ng buhay ko. Ang hari ng langit, hari ng buhay ko. Ang hari ng langit, hari ng buhay ko. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y
Panginoon, ang iyong mga nalikha upang mag-alay ng papuri, ng pagsamba sa iyong pangalan. Hallelujah. Dahil ikaw ay nararapat, Panginoon. Nararapat na pag-alayan ng mataas na papuri at pagsamba. Hallelujah. 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 Church, can we raise our hands to God? Can we lift up our hands to God? At sabihin natin, Panginoon, maghari ka sa aming buhay. Maghari ka, Panginoon, sa lugar na ito. Maghari ka, Panginoon, sa aming presensya, sa aming simbahan, Panginoon. Maghari ka. Let's invite the Holy Spirit this morning. Hallelujah! Let's praise the Lord! Hallelujah! Come on, church! Let's praise God! Let's praise the Lord! Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, wala kang katulad, Panginoon. Let's praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Worship His name! Worship the name of Jesus! 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 Your name is power! Your name is great! And it's worthy to be praised! Oh, Jesus! 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 Hallelujah! Hallelujah! Be lifted high, oh God. Not just today, Father God, but for the rest of our lives. We acknowledge that we will live for you, Father God. Maghari ka sa aming mga buhay dahil kami, Panginoon, ay nabubuhay lamang sa aming pananampalataya sa iyo dahil ikaw ay nabuhay at dahil sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Muli, Panginoon, tagapin mo ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes. Yes, we glorify you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat. Hallelujah. Yes. So, this is the day that the Lord has made. Ito po yung araw na kung saan ang pagpapala ng Panginoon ay ating pong matatanggap. Hallelujah. Ano pong araw ngayon? Anong araw ngayon? Sunday. Okay. Ano ang importanteng celebration para sa araw na ito? Father's Day. So, binabati ko po ang mga ama ng tahanan dito sa iglesia. Palakpakan po natin yung mga ama ng tahanan. Okay. So, ang mensahe ng ating Panginoon ay about Father's heart. Ito po. At inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa pagbasa ng ating passage. And I am reading from the New King James Version, Mark chapter 5 verse 21 to 24, at talon po tayo sa verse. Niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Now, when Jesus had crossed over again by boat to the other side, a great multitude gathered to him, and he was by the sea. And behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name, and when he saw him, he fell at his feet and begged him earnestly, saying, My little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her, that she may be healed, and she will live. So Jesus went with him, and a great multitude followed him and thronged him. While he was still speaking, some came from the ruler of the synagogue's house,
who said, "Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further?" As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of synagogue, "Do not be afraid, only believe." And he permitted no one to follow him except Peter, James, and John, the brother of James. Then he came to the house of the ruler of the synagogue and saw a tumult and those who wept and wailed loudly. When he came in, he said to them, "Why make this commotion and weep? The child is not dead, but sleeping." And they ridiculed him. But when he had put them all outside, he took the father and the mother of the child and those who were with him and entered where the child was lying. Then he took the child by the hand and said to her, "Talitha kumi," which is translated, "Little girl, I say to you, arise." Immediately the girl arose and walked, for she has 12 years of age, and they were overcome with great amazement. But he commanded them strictly that no one should know it, and said that something should be given her to eat. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagpapala mo ng inyong banal na salita. Patuloy po, Panginoon, na ikaw ang maghari sa aming kalagitnaan. Dalangin namin ang banal na Espiritu na siyang magiging guide namin upang matutunan namin ang inyong banal na salita. Dalangin namin, Panginoon, ang pag-ibig mo ay ang siyang madama ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong kabutihan, sa inyong pagpapala. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po. Tayo po ay pwede nang makaupo. Okay. Kung titingnan po natin yung ating passage, nilaktawan po natin yung verse 25 hanggang verse 34. Sapagkat iba po yung senaryo na makikita po natin doon. But then, tatalakayin po natin ng sandali yung senaryo na yon. So, alam po ba natin kung paano nagsimula ang Father's Day? Saan nagsimula ang Father's Day? Amen. Tama po yun. May narinig ba ako? Wala. Okay. Amen. So, ito po ang mother of Father's Day, si Sonora Smart Dad. Okay. So, siya po ang mother of Father's Day sapagkat siya po ang nagpasimula na magkaroon ng unang pagtingin, lalong-lalo na doon sa kanyang ama na isang Civil War veteran na nag-alaga sa kanilang 6 na magkakapatid sapagkat namatay po yung asawa ni William Smart dahil sa kapanganakan. Okay, so tinaguyod po ni William Smart silang 6 na magkakapatid, kasama po ito si Sonora Smart Dad. Sila po ay taga Spokane, Washington. Okay, so yung Father's Day ay officially nagsimula June 10, 1910. Ito yung birth month nung father ni Sonora. Okay. But then, in 1924, si U.S. President Calvin Coolidge expressed his support for the observance. But it was not until 1966, under Lyndon Johnson administration, that the proclamation was issued to recognize Father's Day. But it was ultimately became a national holiday in 1972 under President Richard Nixon. And it was approved and there was a legislative measure na every 3rd Sunday of June ang annual date to commemorate Father's Day.
At dahil doon, gumaya po ang ating bansa, Pilipinas. So, every third month of June, sineselebrate po natin yung Father's Day. Kaya ngayon po ay kaarawan po ng lahat ng mga tatay, lahat ng mga itay, lahat ng ama, lahat ng papa, itay. Okay. So, mga ama, celebrated this day as Father's Day. So, bago po natin talakayin yung ating passage, dahil tayo po, pag-aaralan po natin ang patungkol sa Father's Heart. So, kinakailangan po sa atin, alam po natin yung biblical order ng family. Na sa isang pamilya po, ito po ay pinangungunahan at ang head ng family ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. At sa ilalim nyon, every members of the family should submit sa ating Panginoong Hesukristo. Husband, wife, and children. So, yung husband, he is the protector, he leads the family, and he is the provider of the family. Submitted ang wife pati children. Yung wife, submitted yung children, at siya po ang kinakailangan mag-nurture at magturo sa kanyang mga anak. Ano ang functions? Ano ang obligations ng mga anak, ng mga children? Okay. To obey and love your parents. Hindi po pwedeng mag-iba ang posisyon ng husband pati wife. Hindi pwedeng yung wife nasa ibabaw at yung husband nasa ilalim. Sapagkat pag ganun po ang nangyari, magkakaroon po ng disorder sa pamilya. There will be chaos at magkakaroon po ng dysfunction sa isang pamilya. Mas lalong hindi naman po pwede na yung mga anak ay nasa ibabaw ng husband at ng wife. Ibig sabihin, hindi pwedeng mag-dominate ang anak doon sa kanyang mga parents. But then nowadays, parang yan ang nakikita natin. Ang mga anak ang siyang nagdo-dominate sa kanilang mga parents. Pinapagalitan pa nga ang parents eh. Okay. So, hindi po pwedeng magkaroon ng interchange ng position. The husband will be the head of the family and then the wife and the children. Pwedeng ang wife mag-lead kung wala ang husband. For example, kung ang husband ay namatay na, o kaya kung yung husband ay nag-abroad at wala doon sa piling ng pamilya. So, the role of the wife will be a father and a mother. Iti-take po niya yung role na yon. Ganon din naman, kung halimbawa ang wife ang nag-abroad, ang wife ang nawala, ang husband ang magsisilbing mother at father ng tahanan. Kadalasan po, hindi po pwedeng mawala ang bawat isa. Pwedeng mawala saglitan lang, pero dapat magkapiling husband, wife, and the children. So 1 Corinthians 11:3, sabi doon, "But I want you to realize that the head of every man is Christ, and the head of the woman is man, and the head of Christ is God." Sa Ephesians 5 verse 23, "For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior." So dito, pinapakita po dito yung order sa family. Ito po yung sinasabi ni Apostle Paul. Sapagkat sa isang tahanan, ang sabi doon sa Psalms chapter 127 verse 1, "Unless the Lord builds the house, the builders labors in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain." Ang kinakailangan po, ang Panginoon ang nagahari sa isang tahanan. Sapagkat kung hindi po ang Panginoon
ang nagahari. For example, kung hindi Christian family ang isang tahanan, there will be chaos. Magkakaroon po ng dysfunction. Kahit nasabihin po natin na nasa order sila ng family, husband, wife, and children. If the family is not Christian, there might be a risk na magkaroon ng problema. But then, if the family is Christian, mananatili po yung salita ng Panginoon sa loob ng tahanan at mananatili yung unity, peace, love sa isang pamilya. So, whether you are a biological father, a grandfather, a foster dad, tandaan po natin, your influence shapes the generations to come. Sa mga tatay, kayo po ang magiging influence para ma-mold natin ang generation in the future. Bakit? Sapagkat kayo po ang role model. Ang mga tatay po ang role model na siyang dapat sundin at dapat makita ng mga anak. So, kadalasan po, ngayon, basically, iba po ang nakikita natin na takbo ng pamilya. Lalong-lalo na yung mga tatay. Sapagkat sa isang tahanan, minsan ang sabi ng tatay, ako ang ama ng tahanan na ito. Ang lahat ng aking sasabihin ay susundin nyo. Sabi niya doon sa wife, sabi niya doon sa mga anak. Kung ano ang gusto ko, kinakailangan sundin nyo. Ako ang hari ng tahanan, sabi ng ama. Yan basically ang nakikita natin doon sa secular world. And the father is tough. He thinks that he is great and he thinks that everything that he is doing is perfect sa isang tahanan na secular. So, ito po yung kadalasang nakikita natin doon. But you know, brethren, fatherhood is a heavy calling. It demands wisdom, patience, and strength. Sometimes, as men, we feel the pressure to be perfect. Ang tatay minsan, hinahanapan ng mga anak na maging perpekto siya, maging tama siya, maging uliran siya, na hindi naman masama, na okay naman na dapat ganon. Pero hindi po ganon ang nangyayari. Kaya sa mga tatay, sa mga papa, sa mga daddy, okay, nagpapasalamat po tayo sapagkat kayo po ang regalo ng Diyos sa isang pamilya. Amen ba? Palakpakan natin ang mga daddy. And we believe that every father will be as good and will be doing in a family good things. At sila po ang siyang mangunguna upang madala ang bawat member ng pamilya sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, titingnan po natin ang isang ama dito sa ating passage. At ang ama na ito ay walang iba kundi si Jairus. Ano ang ibig sabihin ng Jairus? May kahulugan po ang bawat pangalan. Ang kahulugan po ng Jairus ay enlightening. Okay. Or enlightened by God. Ito po yung kahulugan ng pangalan na Jairus. Parang, sino dito yung yung mga wala pa naman. Okay. So, kung halimbawa, tayo ay may pamilya at ang ating asawa ay manganganak, hindi ba pinag-iisipan na natin kung ano yung ipapangalan natin sa kanila? Okay. Iniisip natin kung ano yung ipapangalan natin sa kanila. Parang tulad namin.
Nung nanganak si Sister Wife, sabi namin, ano kaya ang magandang pangalan para sa ating panganay na lalaki? Ang inisip namin, Jonathan. Ano ang ibig sabihin ng Jonathan? God's gift. Ito ay regalo ng Panginoon. Pero nung lumabas ang aming anak, aba, medyo may problema siya dito sa lips. Sabi namin, Panginoon, God's gift ito Bakit ganito to? Okay. Pero, in anything, give thanks sa ating Panginoon. So, kahit na ganon, pasalamat kami sa Panginoon sapagkat lumaki siya, napaoperahan siya, bagkus hindi gaano nakuha, pero may kaunting problema sa speech, pero lumaki siya na may takot sa ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya ang pangalan ng ating mga children ay dapat nauukol doon sa tamang, doon sa scriptural, sa biblical name na kinakailangan maipagkaloob sa kanila. So, sa ating passage, sa verse 21 to 23, makikita po natin doon, a father's heart seek the Lord. Why did he seek the Lord? Unang-una, for help and then for worship. Tatalakayin po natin yung bagay na yan. Okay. So, doon sa verse 21 to 23, ano ba ang ginawa ni Jairus? Kung babasahin ko po ito, now when Jesus had crossed over again by boat to the other side, a great multitude gathered to him, and he was by the sea. Tandaan po natin, hindi lamang kaunti ang taong sumasama doon sa ating Panginoon. A multitude gathered sa ating Panginoon. And behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet and begged him earnestly, saying, my little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her, that she may be healed, and she will live. Ito yung pagkakataon na kung saan ang isang ama, si Jairus, mahal niya ang kanyang anak, kaya nais niyang gumawa ng kapamaraanan upang ang kanyang anak na mayroong malalang sakit ay magkaroon ng kagalingan. At ang kanyang naisip, yung focus sa kanya ay ang Panginoong Hesukristo. When God wanted to explain His deep love for humanity, He chose to use the imagery of a father with compassion. Okay. So, yung isang ama na mayroong compassion, mayroon tender mercy and deep love doon sa kanyang mga anak. Ganon din naman ang ating Panginoon Diyos, hindi ba? Mahal ng Panginoon Diyos ang kanyang mga creation. God loves the humanity. Kaya't hindi pwedeng pabayaan ng Panginoon Diyos na ang bawat creation niya ay mag-perish. Ibig sabihin, ayaw niya na ang kanyang mga creation ay mag-suffer for condemnation. Kung kaya't gumawa ng paraan ang ating Panginoon Diyos para maisalba yung humanity under condemnation. Ano ang ginawa ng ating Panginoon Diyos? Isinugo niya ang kanyang pinakamamahal na bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Because of His love. Ganun po yung pinaka-prinsipyo. Because of love, ang isang ama gagawa ng kapamaraanan para maibsan, magkaroon ng solusyon doon sa problema. Problema ng kanyang anak, problema ng kanyang wife,
problema ng pamilya, he has to do something. And the child, minsan nagkakamali sapagkat ine-expect ng mga children, ng mga anak, na okay, kinakailangan ikaw ang ama ng tahanan, gawin mo ang lahat para sa amin. Para kami ay mabuhay, para kami ay makapag-aral, para ang buhay natin ay maging maayos, at para hindi tayo, para yung standard ng living natin ay medyo maayos. So, yun ang naisin ng mga anak. But then, si Jairus dito was in a desperate situation. Desperado siya. Kapag alam natin na ang tao ay desperado, lahat ng bagay ay gagawin niya para yung aim niya, yung purpose niya ay magkaroon ng kaganapan. So, ang nangyari dito, si Jairus, inalis niya yung kanyang pagkatao, yung kanyang sarili. Ibig sabihin, because he was one of the important men in the community, and Jairus was running the risk of arousing the hostility of his peers and of being a ruler. Sapagkat sa pagkakataon na noon panahon na yon, yung mga synagogue, yung rulers sa mga synagogue, they are in opposition sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ito ngayon, si Jairus, alam niya nasa risk yung kanyang gagawin na immediately pupunta siya sa ating Panginoong Hesukristo. Makikita siya ng kanyang kapwa co-rulers. At doon, maaring matanggal siya sa posisyon, maaring maalis siya, maaring mabas siya sa mga kanyang kapwa, mga rulers. So, ang ginawa ni kahit na anong mangyari sa akin, kahit na ano ang sabihin nila, I will seek the Lord. Focused ang kanyang puso bilang ama upang hanapin ang ating Panginoong Hesukristo. Ganoon naman po tayo di ba? Pag dumarating ang time na tayo ay nasa bingit ng mabigat na problema, okay, wala naman po tayong ginagawa bilang isang Kristiyano, kundi dudulog tayo sa ating Panginoon Diyos. Amen ba tayo? Pero kung wala tayong problema, dumudulog ba tayo sa ating Panginoon? Dumudulog pa rin. Lumalapit pa rin tayo sa ating Panginoon. Hindi ko maganda ang sitwasyon natin, maganda ang position natin, maganda ang katatayuan natin, ay complacent na tayo. Okay na tayo sa sarili natin. Okay na. Pwede nang wag muna manalangin. Hindi po pwede yung ganon. Pray without ceasing. Anywhere, anytime, saan man tayo, kinakailangan natin yung pananalangin at pagdulog sa ating Panginoon Diyos. So, Jairus seek the Lord. For what purpose? Unang-una doon, for help. He seek the Lord for His help. Dito, makikita po natin dito, yung manifestation ng accountability and responsibility ng isang ama. Ang isang ama na may puso doon sa kanyang anak. Yung kanyang accountability, yung kanyang responsibility. Kaya't kahit na sa anong kapamaraanan, because he was desperate and he need help, ang kanyang pinuntahan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi alam niya na pag lumapit siya sa ating Panginoong Hesukristo, alam niya tutulungan siya.
Ang mahirap yun, yung alam mo, yung taong lalapitan mo ay tutulungan ka, pero hindi ka naman pala matutulungan. Alam niya na walang-wala ka, pero tutulungan ka naman niya. Brad, ipagpipray kita. Okay. Okay rin naman yun. Papanalangin natin. Pero, we must be practical. Kung ano ang kinakailangan ng tao, we should ask them. Kung kailangan niya ng panalangin, okay, pag-pray natin. Pero kung nakikita natin, mayroon siyang pangangailangan physical, i-discern po natin. Hindi sa lahat ng bagay ay prayer po tayo ng prayer, mayroon tayong pananampalataya because we prayed na alam natin na sasagutin yung ating panalangin, but kung wala naman tayong gawa, baliwala ang ating pananampalataya. So, sabi sa Isaiah 66 verse 2, "Has not my hand made all these things? And so they came into being, declares the Lord. These are the ones I look on with favor, those who are humble and contrite in spirit and who tremble at my word." Bakit ito sinasabi ng Panginoon kay Isaiah? Okay. Sapagkat tandaan po natin yung tinatawag na divine ownership. Ang lahat ng bagay dito sa mundong ito ay ang pag-aari ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. The earth is His footstool. Kung kaya't, these are the ones I look on with favor, those who are humble and contrite in spirit and who tremble at my word. Doon sa mga taong mayroong pagpapakumbaba at mayroong contrite spirit, mayroong repentant spirit, doon ko ipagkakaloob yung favor. Tandaan natin, lahat ng bagay pwedeng sagutin ng ating Panginoon Diyos doon sa ating mga pananalangin. Kung kaya't nakita ng Panginoong Jesucristo si Jairus na talagang he is at a point na siya ay desperado. Kung kaya't ang ating Panginoon Jesucristo ay naging mababa ang loob ng ating Panginoong Jesucristo dito kay Jairus. Sabi dito, tanungin ko po kayo, ano po ang pinakamagandang regalo ng ama nyo sa inyo, mga bata? Ano ang pinakamagandang regalo? The greatest gift na pwedeng ibigay sa inyo ng inyong ama. Ano? Cellphone? Cellphone na iPhone daw. Okay. Actually, ang lahat ng mga physical matters na bagay, pwedeng ipagkaloob sa atin ng ating Ama. Kahit na ano pa man yan. Pwede niyang ipagkaloob sa atin. Pwedeng magkaroon ng isang pamilya ng magandang tahanan. Pwede siyang bumili ng mga materyales, pwede siyang bumili ng kotse, pwede niyan lahat ibigay. Pero hindi natin nakikita ang pinaka-importanting regalo ng Ama sa atin. Walang iba kundi yan yung presensya ng ating Ama sa ating pamilya. Yung presence ng ating Ama, it is the greatest gift na dapat pwedeng ipagkaloob ng isang ama doon sa kanyang pamilya, yung kanyang presensya. Mahirap po kapag ang ama ay wala sa isang tahanan. At nagkakaroon po ng tinatawag na disorder, yung tulad ng sinasabi natin, nagkakaroon po ng dysfunction,
Sapagkat kung titingnan po natin, ang ating Panginoon Diyos naman, He is always around. Okay. Ang ating Panginoon Diyos ay nasa ating kapaligiran lang. Our Lord God, Heavenly Father, is waiting, naghihintay sa atin. He is watching, and our Heavenly Father will always be around if we really need the presence of God in our midst. Yung presensya ng Panginoon Diyos ang kailangan natin bilang mananampalataya. Sa isang tahanan, yung presensya ng Diyos ang kailangan at ang presensya ng isang dakilang ama na may puso doon sa kanyang pamilya. Yun po ang nararapat. Kung kayata, our God the Father will always be present in our midst, and He calls earthly fathers to be consistently present in the lives of their children. Ano yun? Your time, your attention, and your engagement build the security of your children na mga pangangailangan nila. Ang ama ng tahanan, nandoon yung tinatawag na nais ng isang pamilya na secure sila dahil doon sa kanilang ama ng tahanan. Kung kaya't napaka-importante na ang isang ama ay nasa tahanan. Yung presensya niya na kung saan nakikita siya ng kanyang mga anak. Jairus seek the Lord not just for help, but for worship. Dito makikita po natin yung humble attitude, yung humility ni Jairus na siya ay nagpatira pa doon sa paa ng ating Panginoong Hesukristo nung nakita niya. This is humility at its height. The ruler po siya, willingly humbled himself sa harap ng ating Panginoong Hesukristo. So, sa atin po, no? Lalapit po tayo sa ating Panginoon Diyos. Hindi lamang tayo ay naghahangad ng tulong sa ating Panginoon Diyos, kundi kinakailangan lalapit po tayo sa Kanya ng buong pagpapakumbaba ng mayroong pagsamba sa ating Panginoon Diyos. So, sa pagkakataong ito, si Jairus, ano ang kanyang ginawa? He laid aside all his pride and dignity. He laid aside his family and friends in all their prejudice and opposition. He laid aside his profession with all its security, fame, and authority. Lahat po ng bagay na yon ay kanyang sinantabi. Yung kanyang pride. Siyempre, ruler siya. Okay. Siyempre, isinantabi niya yung kanyang family na instead na mayroon siyang utusan para tawagin ng Panginoong Hesukristo, hindi niya ginawa yon. Siya mismo direkta ang humanap sa ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang puso ng isang ama na mayroong pag-ibig sa kanyang anak. Sabi sa James chapter 4 verse 6, "But He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud and shows favor to the humble." Sa ating paglapit sa ating Panginoon Diyos, dapat makita ng ating Panginoon Diyos yung ating buong pagpapakumbaba sa Kanya. Pag sinabi natin, sinurrender na natin ang ating sarili sa ating Panginoon, wala na po dapat na mananatili sa ating mga bagay na hindi karapat-dapat na makita sa atin.
yung ating pagiging arrogance, yung ating pride, yung ating influence, yung mga bagay-bagay na hindi karapat-dapat na manatili sa atin pag tayo ay lalapit sa ating Panginoon Diyos ng mayroong pagsamba. Our society would be infinitely better off today if the Father would seek Jesus without shame. If we all would be the spiritual leaders in our homes, maganda sana ang ating pamilya. At kung ang bawat pamilya ay mayroong spiritual fathers, maganda po para sa ating community, maganda para sa ating bansa. Medyo nagkakaroon lang ng problema sapagkat minsan ang gusto ng ama, mga anak, sige na, pumunta na kayo, magsamba na kayo, pumunta na kayo sa church. Punta ang anak, punta yung kanyang asawa sa church, pero siya hindi naman pupunta. Dahil meron siyang ibang agenda. Okay. Sige, mag-worship na kayo. Okay. Pero ako dito lang muna. Pero may pupuntahan ako. Maglalaro muna ako ng golf. Okay. Mag-golf muna. Okay. So, minsan ibang klaseng golf ang ginagawa ng tatay. Okay. Hindi bali sana yung golf na totoong nag-golf. Pero minsan, yung golf na sinasabi ng tatay ay nandoon siya sa kanyang mga barkada at nakiki-golf sa mga inumin. Okay. As father, bilang ama, may mga bagay-bagay kung bakit nate-turn off sa atin yung ating mga anak. At nagiging delinkwente ang ating mga anak. Minsan, ang mga tatay, lalong-lalo na kung may mga negosyo. O anak, aalis kami ng inay ninyo at kami may pupuntahan, magbabakasyon kami. O ito ang pera. O sige, iwanan ko sa inyo yung pera, bahala na kayo dyan. Kung gusto nyong magkatuwaan ng iyong mga barkada, okay lang yan. Kung gusto nyong mag-party, okay lang yan. O sige, bahala na kayo dyan. So, it is not supposed to be what the father should do. Minsan, sasabihin ng anak, Pa, kinakailangan kong magtrabaho. Ba't ka magtatrabaho? Sabi ng tatay. Ba't ka magtatrabaho? May negosyo naman ako. Oo. Huwag ka na magtrabaho. Mahihirapan ka lang. O ito ang pera, gastusin mo. Huwag ka na magtrabaho. So, may mga pagkakataon na hindi dapat gawin ng isang ama sa kanyang mga anak. Kung kaya't minsan napapariwara ang mga anak. Minsan, nakita ng ama yung kanyang anak na ang kanyang mga kaibigan ay puro mga hippie. Hippie. Okay. Tapos, minsan, mga mukhang adik. Sabi, siya ba yan mga kaibigan mo? Sige lang, ayos lang. Sumama na kayo, magsalo-salo na kayo. Praise the Lord. Alam nyo, kinakailangan po, may mandato ang isang ama sa isang pamilya. Dapat siya po ang nagbibigay ng disiplina sa kanyang mga anak. Dalawang klase po ang disiplina. Disiplina na masakit at disiplinang hindi masakit. Okay. Yung disiplinang masakit talaga sapagkat may physical contact doon. Pero yung isang disiplina ay hindi masakit, pangaral lang. Ngunit minsan, ang mga bata hindi natututo sa verbal na pangalan. Kinakailangan mayroong physical contact. Sino na dito sa atin, yung mga anak, ang nakatikim ng palo sa kanilang ama? Amen. Praise the Lord.
Amen. Bakit? Ba't ako nag-amen? Kasi ako bilang ama, namamalo ako eh. Namamalo ako. But then, I see to it na pag sinaktan ko ang aking anak, hindi siya magtatanim ng galit sa akin. Hindi siya magre-rebelde sa akin. I see to it. Pagkatapos dumapa nung dalawa at napalo, diyan kayo, umiyak muna kayo. At pagkatapos nilang umiyak, babalikan ko yan. Pagbalik kong ganyan, alam nyo ba kung bakit ko kayo pinalo? Paliliwanagan muna natin siya. Ipaliliwanag natin yung kasalanan ng kanyang nagawa at ipaliliwanag natin sa kanya yung bagay-bagay na hindi siya magtatanim ng galit sa atin. And very effective po kung halimbawa ganyan po ang klase ng disiplina natin sa mga anak. Minsan, kinakailangan din yung mga bata maturuan din ng mga gawain sa tahanan. Minsan ang nanay, hindi niya kayang pasunurin ang kanyang mga anak. Pero pag may ama sa isang tahanan, effective yan. Susunod at susunod yung mga anak. Sino na dito sa mga bata ang pinagwalis sa kanilang tahanan? Amen. Sino yung pinaghugas ng mga pinggan? Amen. Praise the Lord. Marunong ang inyong mga ama, marunong ang inyong parents, at ang mahirap kasi kung ang magulang ay tamad magturo sa kanilang mga anak, wala po silang aasahan doon sa kanilang mga anak. At ano po ang mandates ng ating Panginoon Diyos sa mga parents? Sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 5 to 9, sabi dito, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbol on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the doorframes of your houses and on your gates. Ito po ang mandate ng ating Panginoon Diyos. This is a commandment para doon sa mga parents. Because if really we love the Lord our God with our heart, with our soul, with all our strength, kinakailangan itong commandments na ito ang dapat maipatupad at maibigay na instruction sa ating mga anak. Okay. Hindi lamang po ito sa kapanahunan ng mga Israelita. Ito po applicable po sa atin ngayon to. Ngunit sa pagkakataong to, ini-impress po natin ang salita ng Panginoon sa ating mga anak. Kahit na sa ating tahanan, even when we walk with them doon sa kalye, ini-impress natin sa kanila ang Panginoong Hesukristo. And Jesus promised that if we seek the Lord God, we will find. And you can be a father worth following if you will seek the Lord. Passionately stand up for your children's welfare. Take a passionate stand for your children na tulad ng ginawa ni Jairus. Okay. He loved his daughter. We see his love in the way he came to Jesus. Ito yung pagpunta niya sa ating Panginoong Hesukristo. Jairus was passionate about his little girl well-being, yung well-being ng kanyang anak. So, alam niya na mayroong matindi at malalang sakit yung kanyang anak. So, mga bata, if really your children, kayo mga bata, kailangan nyo desperately
ang isang ama ng tahanan. As you need God desperately, if something happens to your loved ones, kinakailangan mayroong kang dapat gawin. Okay. So, merong statistics, no, na sa loob ng tahanan, if there is a fatherless daughter, may mga daughter, fatherless daughter, ang percentage na pwedeng mangyari, kadalasan, if there is no father sa isang tahanan, ang daughter sometimes maagang nag-aasawa. Or sometimes, kung nag-aasawa naman, nagkakaroon ng tinatawag na miscarriage. If the home has a fatherless daughter. And sometimes, yung rate, no, na kung saan nagkakaroon ng mataas na rate ng divorce, kung halimbawa ang isang tahanan ay walang tatay yung kanyang mga daughter. Yung divorce, napakataas ng rate. Kung halimbawa wala naman tatay, yung kanyang anak na lalaki, okay, na-i-experience doon kadalasan, sila ay maaga pa lang ay nag-aasawa na kaagad. Or yung iba, with a fatherless son, yung iba nagiging delinquent. At kadalasan, they end up as juvenile delinquent. Yung iba naman, kadalasan, drop out sa mga eskwelahan. So, ito yung mga pag-aaral na nakikita. And Jairus obviously cared, and one of the best way he showed it was by inviting Jesus to his home. Kinakailangan, Panginoon, pumunta ka sa aming tahanan sapagkat kailangan ko ang iyong tulong. Okay. Tulad halimbawa ni Joshua. Okay. Sabi doon sa Joshua 24 verse 15, Joshua declared that, "As for me and my house, we will serve the Lord." Ito po yung sabi ni Joshua. Ang gusto ni Joshua na ang kanyang members ng family ay patuloy po na maglilingkod sa ating Panginoon Diyos. And I believe every father, ito po ang naisin ng isang ama. But then, there are some circumstances na hindi na isasama ang ibang members ng family for a reason. At yon, Diyos na ang kinakailangan that will mend those things para, in the end, makasama yung kanilang mga children sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, this needs more prayer. But the father, ngunit ang tanong doon how can you do that sa isang ama? How can you do that if you yourself do not know the Lord? Ito po yung mga tanong doon sa mga secular na family. Kaya nga po, makikita natin, and majority ng mga pamilya, okay, ay talagang nagkakaroon ng problema. Kasi unang-una sa lahat, hindi spiritual yung tatay. He is not a Christian. He don't know Jesus Christ, kung kaya't wala tayong ma-expect sa isang pamilya na ang parents ay wala sa ating Panginoong Jesucristo. So ano ang kinakailangan? Yung nasa Panginoong Jesucristo, kinakailangan kumilos. Kung alam natin na mayroon tayong kaibigan na wala sa ating Panginoon, tayo na mananampalataya at kilala si Kristo, it is high time for us na tayo ay magiging kagamit-gamit para yung pamilya na yon ay ating maidala sa ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin,
yung isang pamilya na maidadala natin sa ating Panginoon Diyos, napakalaking bagay po yun. Napakalaking bagay. So, doon sa verse 24 to 35, ito yung bakante nilaktawan natin. Sapagkat ito yung pagmiminister ng ating Panginoong Jesucristo doon sa babaeng inaagasan ng dugo. Kung kaya't tumawid tayo doon sa verse 36. So, ito yung eksena na kung saan naglalakad na ang ating Panginoong Jesucristo papunta na doon sa bahay, sa tahanan ni Jairus, biglang nagkaroon ng hindrance. Bakit? Ang sabi ng isang nanay, isang babae, mahawakan ko lang yung damit ng Panginoong Jesucristo, tiyak itong aking sakit na pag-aagas ng dugo, ito ay gagaling. Nahawakan niya ang Panginoong Jesucristo. But then, the Lord Jesus felt that there is some power na na-release sa kanya. Kung kaya't inalam niya, sino yon? Nakita niya yung babae. At yung babae na yon, noong hinawakan ng kanyang damit, gumaling yung kanyang pag-flow ng blood sa kanya. For 12 years, inaagasan siya ng dugo. So, ito yung eksena na kung saan nagpa-delay kay Jairus para dalin ang Panginoong Jesucristo doon sa kanilang tahanan. So kung titingnan natin ang sitwasyon, kinakailangan ng ating Panginoong Jesucristo ay makarating kaagad doon sa kanyang tahanan dahil nga namimiligro yung kanyang anak at meron na rin nagsabi sa kanya, ang iyong anak ay patay na. Kung kaya't nandoon yung kanyang insistent na dapat kinakailangan madali siyang makarating doon sa bahay. Pero nagkaroon ng hindrance nung nagminister ang Panginoon dito sa afflicted woman. As in, the Father remained as patient and close to our Savior, Jesus Christ. Supposed to be, dapat, si Jairus, kung titingnan natin, kung maliit ang kanyang patience, aalisan niya na dapat ang Panginoong Jesucristo. Nagmamadali siya eh. Desperately nagmamadali siya tapos biglang may hindrance. So, kung iba-iba lang yon, siguro aalis na kaagad yon at iiwanan na ang Panginoong Jesucristo. Siguro sasabihin niya, o sige Panginoon, mag-minister ka muna, aalis muna ako. Dahil titingin ako ng ibang kapamaraanan para ma-resolve yung aking problema. Okay. So, ito yung bagay na kung saan nagpa-delay doon sa hangarin ni Jairus na makarating ang Panginoong Jesucristo doon sa kanilang tahanan. Ngunit, sabi ng ating Panginoon, do not be afraid, only believe. Okay. Minsan may mga unexpected na problema na dumarating po sa atin. Okay. Na siguro minsan sinasabi natin, Panginoon, ba't ganon? Mas pinagpapala mo yung aming kapatiran na si ganito kaysa sa amin. Pareho lang naman kaming manggagawa. Okay. Minsan may mga delay na dapat na pagpapala na darating sa atin. Pero minsan nakikita natin yung ating mga kapwa mananampalataya ay bumubuhos yung pagpapala. Okay. Or sometimes, minsan, hindi natin inaasahan yung mga unexpected things to come sa atin. Panginoon, bakit ganito? Kami na lang lagi ang binabaha. Bakit naman kami lang lagi ang binabaha? Panginoon, bakit ganito? Kami na lang lagi ang binibisita ng lindol kung kaya't ganito ang nangyari sa aming bahay. Panginoon, bakit ganito? Sa aming pamilya, laging may namamatay. Bakit ganito, Panginoon? So, ang tandaan po natin, ang ating Panginoon ay mayroon sariling timing para sa lahat ng bagay. Hindi natin pwedeng manduhan ang Panginoon
na dapat kinakailangan one click yung mga bagay-bagay na ating hinihiling sa Kanya. May timing ang ating Panginoon, and His timing is right and is perfect. Christians, even when things seems worse than ever, stay close to Jesus. Ang nangyari, si Jairus nag-remain doon sa eksena. He wait patiently doon sa ating Panginoong Hesukristo. And he stays as close to the Lord Jesus Christ with patience. Hindi siya umalis, but he stays close sa ating Panginoong Hesukristo. Verse 35 and 36, the father Jairus suppressed and sealed his fears with faith. Dalawang bagay po kasi yung dumating na balit na dalawang bagay ang dumating sa kanya. Unang-una, yung negative news from the crowd. Your daughter is dead. Why trouble the teacher? Pangalawa, the message to stir up faith from Jesus. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, do not be afraid, only believe. There is a negative things na dapat na kinatatakot ni Jairus, but then there is a positive things na dapat ma-flip yung kanyang pananampalataya. Siyempre, kung halimbawa, sabi ng mga tao, nanggaling na doon sa kanyang tahanan, Jairus, yung anak mo patay na. Bakit mo pa iniistorbo yung teacher natin? Ba't iniistorbo mo pa ang Panginoong Yesus? Okay. At ang sabi naman ng ating Panginoong Hesukristo, do not be afraid, only believe. Kaya nga ito po yung verse 35 to 36 na kung saan nagkaroon ng kalakasan si Jairus nung sabihan siya ng ating Panginoon na do not be afraid, only believe. Okay. Pero ano ang ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo noong sinasabi niyang do not be afraid, only believe? Hindi niya naman sinabi kay Jairus na huwag kang mag-alala at pagagalingin natin yung iyong anak. Hindi niya naman sinabing ganun. Okay. Bagkus, ang tiningnan dito ng ating Panginoong Hesukristo ay yung spirituality ni Jairus. Huwag kang matakot, sabi niyang ganon. Huwag kang matakot, just only believe. Sa atin, kinakailangan lang sa atin ang tunay na paniniwala sa ating Panginoon Diyos. Paniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. So, dito, walang inaasahan na sagot si Jairus na pagagalingin yung kanyang anak. But then, he stays close, he remains close kay sa ating Panginoong Hesukristo. Alam niya that His grace is sufficient sapagkat alam niya na mayroon talagang gagawin ang Panginoong Jesus doon sa kanyang problema sa kanyang anak. Now, so verse 37 to 39, this is a journey with Jesus with great expectation. Nung nakarating na sa bahay ni Jairus, sino ang kasama niya? Si Peter, si James, pati si John. Bakit niya isinama itong tatlong ito? Okay. Sinama niya itong tatlong na ito sapagkat itong taong nito, they would play a particular important roles among the apostles. So, they need more training. Kinakailangan nito ng T40 training. Si Peter, James, and John. Kasi kung tatandaan po natin,
itong si James pati si John, ito yung nagsabi sa ating Panginoong Jesucristo na, Panginoon, paulanan na natin ng apoy ang bayan na yan. Why? Sapagkat hindi sila tinanggap doon sa bayan na kanilang pupuntahan. Kaya sabi ni James and John, Panginoon, paulanan na natin ng apoy itong bayan na to. At hindi lang yon. Si James and John, siya rin yung dalawang mananampalataya, apostles, na kung saan hinangad nila ang great position doon sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, Panginoon, kapag na-establish na ang kingdom mo, pwede ba, Panginoon, na ako na lang ang magiging kanang kamay mo? Sabi ng isa. So, nag-uunahan sila doon sa posisyon. So, kaya ang ating Panginoong Jesucristo, hindi naman sila yung mababang pananampalataya sa mga apostles, but then may nakikita ang Panginoon sa kanila, lalong-lalo na kay Peter. 'Di ba? Sabi ng Panginoong Jesucristo, pagdating sa Jerusalem, papatayin nila ako. Sabi ni Peter, hindi pwede ang Panginoon. Hindi pwede, hindi mangyayari ang ganyan. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, you Satan, get out. Sapagkat sinabihan niya yun si Peter, sapagkat walang concern si Peter sa salvation ng humanity. Sapagkat kung hindi mamamatay ang Panginoong Jesucristo at kung hindi siya mabubuhay na maguli, yung kaligtasan ay hindi matatanggap ng sanlibutan. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo, get out of him, Satan. Okay, so walang concern. At tandaan natin, si Pedro rin ang nag-deny sa ating Panginoong Jesucristo noong tinatanong na siya ba ay apostle ng Panginoong Jesucristo. Dininay niyan 3 times. So, ito ang kanyang sinama, Peter, James, and John, because the Lord Jesus Christ wanted na kinakailangan magkaroon pa sila ng mas maanong training dahil sila po ang gagamitin in the future kung wala na ang ating Panginoong Jesucristo. So, makikita natin na maybe ito yung dahilan because they have a massive pride problem. Ito yung mayroong problema sila sa pride. Okay. So, doon sa 38 and 39, okay, makikita natin doon na nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ano ang nangyayari sa tahanan? Nagkakaroon ng iyakan. Pero, doon sa Matthew 21 verse 22, ang sabi doon, and whatever things you ask in prayer believing, you will receive. John 14:14, if you ask anything in my name, I will do it. Ito yun kasiguraduhan na kung lalapit tayo sa ating Panginoon, tiyak na matatanggap natin kung ano ang ating naisin sa Kanya. If you ask anything in my name, I will do it. Sabi ng Panginoong Jesucristo. Okay, so, nung dumating ang Panginoon doon sa tahanan, ano ang nadatnan niya doon sa tahanan? Mga umiiyak ng malalakas doon sa tahanan. Okay. Mga nag-iiyakan na sila. Bakit? Dahil yung daughter ni Jairus ay patay na. Noong unang panahon pala, kultura pala yon sa mga Israelita na kinakailangan umiyak ka ng malakas. Okay. Lalong-lalo na para hindi ma-dishonor yung memory nung namatay. Kinakailangan iiyak ka ng malakas yung mga naiiwan doon. At kung mahirap, ang ginagawa nila doon, mag-hire sila ng magtutugtog ng flute. At hindi lang yon, mag-hire sila ng babae na iiyak ng malakas. Yan pala ang kultura doon. Pero kung mayaman sila, mas marami siguro silang pwedeng ma-hire na tutugtog at iiyak para doon sa patay. Kala ko sa Chinese lang nangyayari yon. Noong unang panahon, ito na pala ang nangyayari. Ganito na pala. So,
Ang layunin natin dito ay makita natin dito kung ano yung puso ng Ama. Na kinakailangan yung kanyang fear doon sa kanyang pag-alala doon sa kanyang anak, kinakailangan yun, maselyuhan yun. Maselyuhan yun ng pananampalataya, ng trust sa ating Panginoong Hesukristo. So verse 40 to 43, a father's heart trusting Jesus with great amazement in a miraculous healing of his daughter. Okay. Kung titingnan natin dito, na meron tinatawag na amazement, great amazement. Bakit? Sapagkat dito natupad na yung anak ni Jairus ay nabuhay. Nung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, Talita Kumi, which is translated, little girl, I say to you, arise. So, doon sa loob ng room, ang dinala niya lang ay yung tatlo, Peter, James, and John, pati yung asawa ni Jairus at pati si Jairus. At ang iba, out, lahat kayo labas. So, sila lang ang nasa loob ng kwarto nung nangyari ang miraculous healing doon sa anak ni Jairus. And immediately, the girl arose and walked, for she was 12 years of age, and they were overcome with great amazement. So, namangha si Jairus, namangha yung asawa ni Jairus, at yung kanilang anak tumayo at naglakad at pinakain pa. So, dito, makikita natin dito, no, na yung fear na nandoon kay Jairus ay napalitan yon ng amazement. Napalitan yon ng totoong pagtitiwala at totoong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. We must trust the Lord. We must trust His Word and His work. Para sa atin na mga mananampalataya, dapat magkaroon tayo ng tunay na pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Trust Him when you get the most disastrous news. Kung meron mga balita na hindi maganda, pagtiwalaan natin ang ating Panginoon Diyos. We must trust Him when others, sa nangyaring ito, yung iba ay tinatawanan si Jairus. Sapagkat patay na nga yung anak mo ano pa ang gagawin mo? So, yung iba ay tinatawanan si Jairus. Sa atin, mananampalataya, we must trust the Lord our God, even though sa ating pag-evangelize ay hinahamak tayo ng ibang tao. Kung tayo po ay nagsishare ng salita ng Panginoon at yung iba tinatawanan tayo, we must trust our Lord God. Dapat pagkatiwalaan natin ang Panginoon Diyos. Nung nasa Saudi ako, meron akong sinisharean doon. Ang sabi ng isang kasama namin sa trabaho, Brad, maganda yung ginagawa mo. Pag uwi mo sa Pilipinas, magandang negosyo yan. Kikita ka dyan ng malaki. Sabi niyang ganon sa akin. Wala. Pinabayaan ko lang yung kanyang sinabing ganon. Sabi ko, pagpalain ka ng Panginoon. Pero lately, after a few months, nabalitaan ko, doon siya sa ibang site namin, na heart attack siya. At nakalib siya doon sa trabaho at hinang-hina yung kanyang katawan. Hindi ko alam. Hindi naman natin sinasabi na sa mga ganong kapamaraanan ay binabalikan sila ng Panginoon. But then, it depends sa ating Panginoon sapagkat vengeance is not ours, but vengeance is for the Lord. So, we must trust Him to do the most amazing things in our life. We must trust Him when miracle doesn't come. Kahit na walang miracle, may miracle man o walang miracle, we must trust God.
Sa buhay po natin, kinakailangan po yung tunay na pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos. Ano man ang mangyari sa buhay po natin, we must trust God. So, in conclusion, sabi nito, a father's heart covers all aspects of family's needs that requires love as the Heavenly Father's love us all. And in His grace, through the Lord Jesus, satisfied us with the sufficiency of His provisions in our life. Bago po ako magtapos, may isang kwento po ako sa inyo. Kilala niyo po si Lee Strobel. Lee Strobel. Okay. Alam ko po, hindi niyo kilala yon. Okay. So, si Lee Strobel po. Si Lee Strobel po ay isang Christian author. He is a pastor. Pero, bago po siya naging mananampalataya, siya po ay isang atista. He do not have God. No? Kaya nga't, yung kanyang buhay, nung hindi pa siya mananampalataya, ay punong-puno ng galit. Hindi lang galit. He is rude. He is disrespectful. May kayabangan at hindi siya marunong gumalang. Ito si Lee Strobel. So, dahil doon, may anak siyang 5 taon na nakikita yung kanyang ugali at medyo mayroong pagkatakot doon sa kanyang ama. Minsan isang gabi dumating siya, sinipa niya yung wall ng ganun, malakas. So dahil doon, mas lalong natakot yung kanyang anak at pumunta doon sa kanyang nanay. So, sabi ng nanay, sabi ng anak kay doon sa kanyang nanay, "Nanay, bakit ganyan ang tatay?" So, dumating ang time na because he is an atheist, inimbestigahan niya yung claim about Jesus. Sapagkat unang nakakilala sa Panginoon yung kanyang asawa, ngayon, nababother siya. And he investigated yung Bible at yung biblical claim about the Lord Jesus Christ. But then, siguro sa kanyang pagbabasa, dumating ang time na hinipo siya ng Panginoon Diyos. At nung hinipo siya ng Panginoon Diyos, nakakilala siya sa ating Panginoon. So, yung kanyang pagiging atista, nawala po yun. At nagkaroon po siya ng paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. So, na-born again siya, nagkaroon siya ng relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang sabi ng kanyang anak, doon sa kanyang mami, "Mami, please allow me na kung ano ang ginawa ng Diyos kay Daddy, dapat yun din ang gawin para sa akin." So, ibig sabihin, dahil nagkaroon ng pagbabago, si Lee Strobel, doon sa way of life niya, ninanais nung kanyang 5 taong gulang na anak na tularin yung panibagong behavior at karakter ng kanyang ama. Kaya't ang sabi niya doon sa kanyang mami, "Mami, turuan mo ako na kung ano ang ginawa ng Diyos kay Daddy, ganun din ang gawin sa akin." So, sa 5 taong gulang ng bata na yon, nakakilala sa Panginoon yung bata na yon. So, nagpapasalamat si Lee Strobel that he changed his world, God changed his world, God changed his family, and God changed him. Tandaan natin, ang lahat ng bagay ay mayroong tayong makikitang pagbabago kung nanaisin natin yung talagang tunay na pagbabago sa ating sarili. And that things happen dito kay Lee Strobel. So manalangin po tayo.
Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na pagkilos sa bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. And our trust in you, Lord God, will not change. Sapagkat alam namin, kayo ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailan paman. Maraming salamat, Panginoon, sa gift of fathers na ipinagkaloob mo sa amin. Ang bawat isa na naririto, na nagsisilbing bilang ama, maraming salamat, Panginoon. At patuloy, I pray that you give each and everyone wisdom, patience, strength, upang ang bawat ama ng tahanan ay patuloy pong makapaglingkod sa inyo ayon sa inyong naisin, ayon sa inyong perfect will. Maraming salamat as the Holy Spirit hover in this place at patuloy na pinadarama sa amin ang isang magandang event na kung saan sineselebrate ang Father's Day. Dalangin po namin, Panginoon, na maging makabuluhan ang pagiging ama ng bawat ama ng tahanan. Maraming salamat sa iyong pag-ibig sa bawat isa, sa inyong provision, sa inyong tulay na pagpapala, at sa inyong tender, loving care na pinagkakaloob sa bawat pamilya. Lord God, we just praise you. Once more return to you the glory and honor in the mighty and holy name of the Lord Jesus Christ. And everyone will say, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.